Hi guys, welcome back to my channel. So today nandito tayo sa Naiya ulit because we are going back to Tokyo, Japan. So ba't ba tayo babalik ng Japan? Itong mainit na summer. Pero I'm just honoring my words. Sabi ko nga sa cover letter ko, I want to experience the different seasons in Japan. So na-experience na natin yung winter, autumn, spring. So ngayon we have to experience summer. Tanong ng immigration officer, paulit-ulit lang naman yun. Parang sabi niya na, kailan yung balik mo? And then, saan ka nagtatrabaho? Yun lang, dalawa lang yung tanong niya. Usually, tinatanong pa ako kung sino yung kasama mo eh. Ngayon, hindi na sila nagtanong. Dalawa lang tinanong sa akin, like, kailan yung balik and then saan ka nagtatrabaho? Isa rin sa mga reasons kung bakit ako babalik ng Japan is, yung friend ko kasi sabi niya, marami daw sale kapag summer sa Japan. So siguro yung trip natin ito, more focus tayo sa mga sale, sa mga shopping siguro. Pero hindi naman ako sobrang bibili. Pero gusto ko lang makita kung ano ba yung itsura ng Japan during the summer, ano ba yung mga sale doon. And then meron din tayong imi-meet na tao sa Japan. Abangan nyo na lang kung sino siya. Sige, so quickly discuss ko lang sa inyo yung requirements for Filipino travelers going to Japan. No? Today is August 2024. So first, of course, you need to have a valid passport, at least 6 months na validity. Next is visa. Yes guys, kailangan ng visa for Filipinos na pupunta sa Japan. If gusto niyo ng guide kung paano makakuha ng visa, naggawa na ako ng YouTube video before. Ililink ko na lang siguro below sa description box, pwede niyo siyang mapanood. Passport, visa, and then of course yung plane ticket. Plane ticket, ideally, mas maganda round trip, no? Pero in my case na lagi-lagi na ako nagta-travel, hindi na naman hinahanap yung pabalik. Pero syempre, mas maganda kung meron kang pabalik kasi baka hanapin sa'yo. No? And then, e-travel. Ito yung e-travel. Hinighlight ko to sa dati kong vlog sa Bangkok. No? Very important ang e-travel, guys. You need to download this app. Lalagay ko na lang yung app dito. And then, at least 72 hours ng trip nyo, pwede nyo siyang gawin. Lalagay mo lang naman yung mga flight details mo, mga departure date, mga ganyan-ganyan lang. And then, number 5, kailangan mo ng yung ano nga ba yun? Yung parang Visit Japan arrival card. Parang nung nabasa ko, parang yung arrival card tsaka yung custom declaration form. Ngayon, isang QR code na lang. So, ilalagay ko na lang siguro din sa description box yung website. Parang Visit Japan Web. Doon nyo lang, i-fill out nyo lang naman yung details din ng flight nyo, yung name ng hotels nyo, yung mga ganun. Tapos, kapag nagawa nyo na yun, makakapag-generate kayo ng QR code. So, ako nakapag-generate na ako, nagawa ko na siya kahapon. So, yun yung gagamitin natin pag enter ng Japan. Like, papakita natin yung QR code na yan. Okay? So, basically, 5 lang naman yung requirements, no? Passport, visa, plane ticket, e-travel, and then, yung Japan website. Japan web arrival card, arrival form, ganun. Yung mga other requirements that immigration officer might ask. Ako kasi, in my experience, I'm just speaking based sa experience ko, no. Sa ilang ko ng pag-travel, hindi ako hinahanapan ng hotel booking. Kasi nga, parang lagi na ako siguro ako nagta-travel or I'm not sure. Pero hindi talaga ako hinahanapan ng hotel booking at nung flight na pabalik. Pero if you're like, first-time travelers or hindi ka masyadong nag-travel, I suggest mas maganda kung may hotel booking kasi minsan, di ba, depende naman kasi sa immigration officer, baka hanapan ka or basta kailangan mo ng proof na makakapagpapatunay na babalik ka sa Pilipinas, di ba? Kung may mga kakilala naman kayo doon, hindi ko masyadong alam yung process if meron kayong kakilala doon kasi hindi ko pa na-experience na nakitira ako sa iba. Lagi akong may hotel booking. But I think if makikitira kayo sa mga kamag-anak nyo, ganyan, kailangan lang naman siguro ng details like yung address ng tutuluyan nyo, yung name ng tutuluyan nyo doon, yung contact numbers na yung mga ganun. I'm not pretty sure kasi hindi ko pa siya na-experience. Budget. Okay, budget. Sige, mag-estimate ako. Wait lang guys. Kukunin ko lang yung aking budget tracker. Saan ba yun? Nag-screenshot ba ako ng budget tracker ko dito? Nasa email ko. Wait lang ha. Mag-run through lang ako ng mga pre-booked expenses ko. Ito yung mga expenses ko na binook ko na in advance. Wala pa ako sa Japan, pero ito na yung mga nagastos natin. Yung round trip ko na flight ticket, 10,410. Tas nag-add ako ng luggage kasi syempre mahirap nang walang luggage pag nasa Japan, guys. Kailangan nyo mag-luggage. 1,980.
travel tax, 1,620. And then for hotels ko, kasi 10 days ako, 11 days. 11 days ako magstay sa Japan, 10 nights. So 10 nights na hotel accommodation, 20,621. Medyo mahal ang mga hotel sa Japan, no, guys. Actually, combination nga magstay ako sa hostel, tas magstay din ako sa hotel. So, ipapakita ko naman sa inyo, guys, pag nasa Japan na tayo, magstay ako sa 2 hostels, tapos isang hotel, para maipakita ko rin sa inyo, magkaroon kayo ng options kapag mapupunta kayo sa Japan, para makonsider nyo yung mga pagstayhan natin. But yan, nabook ko lang din to lahat sa Klook for 20,621. And again, if you're traveling, kung kailangan nyo ng mga hotel bookings, activities, and all that, you can book it on Klook, and you know what to do. You can use my discount code Marvin sa Mako Klook para magkaroon pa kayo ng additional discounts, okay? And then activities, nabuko lang din to lahat sa Klook. So, ang total ko sa activities is 7,410. Ang total ko na pre-booked, 42,041. Di ba? Ang mahal talaga ng Japan. Ay, siguro hotel, no? Isa sa parang malaking gastos ko hotel kasi 7 days ako doon or 10 nights. Mahal talaga ng hotel, no? Huge chunk ng gastos nyo sa Japan talaga is hotel. So, ayan. Tapos medyo matagal ako, 10 days. So, ang mahal ng hotel. So, yun yung nakapagmahal sa pre-book ko na 42,041. And then, since 10 days ako doon, ang estimate ko na pocket money, mga around 20 to 30,000. I think 20,000 muna yung withdrawin ko. Tapos pag magkulang, magki-credit card na lang ako. So, mga 20,000 pesos siguro ang i-withdraw ko. Good for 10 days. I think okay na yun kasi hindi rin naman ako sobrang magastos. Like, saka pang 4th na natin na Japan na to. So, magtatry pa rin ako ng mga masasarap na food. Pero may mga times na hindi naman ako like super sa mga mamahalin na restaurant kakain. Like sa mga izakaya lang, yung mga gilid-gilid. Kasi masasarap din naman yung mga food sa mga gilid-gilid lang. Okay? Tapos shopping. Dito ako medyo kinakabahan kasi, oh my gosh. Pag nasa Japan talaga ako. Dati hindi ako mahilig mag-shopping na traveler. Kung matagal yun na ako pinapanood, di nga ako pala shopping masyado. Tapos, nung nag-Japan ako, nung una, nag-shopping ako. Tapos ngayon, nagiging part na siya ng itinerary ko. Like, sa Thailand, nag-shopping ako. Sa Cambodia, Taiwan shopping, di ba? So, oh my God. Pero sige, itatry ko naman na hindi maging sobrang gastos. Pero, yun yung estimate ko. So, for 10 days ko dun, ang estimate ko mga around 60,000 to 70,000 pesos for 10 days. Or 11 days. Lagi ko nakakalimutan. 11 days, 10 nights. Okay? So, ayun lang naman. And then, I'll see you later. Kasi since tanghali yung biyahe natin, tapos wala rin akong food na nakabook sa lane, bumili lang muna ako dito ng pagkain, frutas, ano to, 150 pesos dito. Tapos dun din sa frutas, meron silang binibenta ng mga tinapay, mga, ayan, bumili ako nitong cheese. Pandit cheese. So, 6 pieces, 100 pesos. So, ang ating lunch ngayon, grabe yung lunch natin, tinapay. Yung lunch natin ngayon is 250 pesos. Okay? Kain lang ako. Pero in fairness naman, masarap kasi yun. May cheese talaga, tsaka yung mga ube-ube siya. Ang harap naman, in fairness. Talaga, pero pag pag nagpanik ka, nagpapanik ka. Kaya nga eh. So the whole time, nanonood ako sa husband ko, bakit stress ka? Kasi hindi niya Nadadala ka rin. Oo, nadadala ako. Kasi kausap ko yung sarili mo. Oo nga eh. So, actually, I'm so happy na kita ko. Kasi nag-decide ko if I get a chance. Minsan, gusto magpanik, nagpapanik kami lahat. Oo, kami mga nababasa akong comment eh. Huwag mapanik kasi na-stress din ako sa'yo. Oo, pero cute yung pagpanik mo kasi. Gusto mo lang sarili. Oo nga. Welcome to Tokyo. Enjoy Tokyo. Ilang days kayo ulit dito? Tagal, 10 ako. Tokyo lang kayo or mag-ikot? Nice. Para chill lang yung biyahe. Same. Pang tatlong din, di ba? Pang tatlong Tokyo ko na.
Ako kasama sila JM, sila Hazel. Si Mami Heidi. Hazel, Mami Heidi. Congratulations na ako nag-graduate. Ay, sige, congratulate natin. Patricia. Congratulations, happy graduation. So, ito yung trip niya sa kanya, parang Japan. Ay, sumako na lang. Hindi, Magda ko nga. Di ba ka mabiyaya tayo ng talino? Hindi na kopya lang ako ng boarding. Yeah guys, so we are back here in Japan, no? Nakalusot na tayo sa immigration and then sa customs, no? So ganito yung process. Una, pagkadating nyo, syempre dadaan kayo ng immigration, pipila kayo doon, mag-biometrics, ganyan. Wala namang tanong sa immigration, kailangan mo lang ipakita yung passport and then yung QR code. After nun, ilalabas ka na ng immigration. May another process ulit, custom naman. Pwede kayo mag-fill out ng manual na papel, pero since tayo, yung sa Visit Japan web, yung isang QR code, dalawang purpose niya na, di ba? Isang for immigration, isang for custom. So, doon ako pumila sa electronic na line. Pwede kayo mag-manual na fill out ng custom declaration or doon kayo sa electronic line. So, sa may electronic na line, i-scan mo lang yung passport and then yung QR code at the same time. Meron dong mga scanner. And then, after noon, kung wala ka namang mga goods to declare, goods to go ka na. So, ayun lang. Yun lang naman yung process. Hindi na ako nakapag-video kasi may mga nakasulat doon na no photos, ganyan. Natatakot ako. So, ayan. We're here na at the arrival hall. Ito yung arrival hall. Ay, nasa ano ako? B. Arrival hall B. Tapos may arrow doon. Nandun daw yung A. Pero, basically, ito yung makikita nyo. Terminal 3. Meron ng mga money changers dito. Ayan. May money changer. Toilets. Going to Terminal 3. Okay, so isipin natin yung mga kailangan natin kunin dito sa airport. Pinakauna is Wi-Fi. Okay, nag-rent ako ng Wi-Fi. Hindi ako nag-eSIM. Mas convenient sana yung eSIM. Kaso, kailangan ko ng Wi-Fi. Kasi for some reason, si TikTok, like pag naka-eSIM ka, pag nagpo-post ka, hindi niya pinupush sa Philippines. Kung ano yung SIM card mo, doon niya pinupush. So, kung naka-Japan eSIM ako, pinupush niya sa Japan. Eh, meron akong brand for posting sa isang brand. And then, kailangan niya i-push sa Philippine audience. So, kailangan ko ng Wi-Fi para naka-globe pa rin ako. I don't know, for some reason, si TikTok talaga weird. Like, nadidetect niya kung ano yung eSIM mo or kung ano yung SIM card mo, tapos hindi niya masyadong pinupush sa Philippine audience kapag nagpo-post. Sa Instagram, parang wala namang problema. Facebook, wala naman. For TikTok lang talaga. Kaya kailangan ko ng Wi-Fi para Philippine SIM card pa rin yung nasa phone ko, tapos magkoconnect lang ako sa Wi-Fi. Hopefully, mag-work yung ganon. And then, kunin ko yung packet Wi-Fi. Nabinok ko lang siya sa clock. Hala, may oras lang pala yun, guys. So, ang pick up hanggang 9 PM lang. So, it's already 7:49. So, yun muna yung unahin natin. Yun siyang, ganyan. Meron siyang instruction kung saan siya banda. So, nasa gitna daw siya ng lobby B and A. Okay, nasa lobby B tayo. Lobby B. Dito sa picture, nasa gitna siya. So, punta tayo dun sa gitna ng lobby A and B. Ano ba to? Ay, may mga buses dito, oh. Narita Airport buses. Pero hindi naman tayo magbabus kasi nag-book rin tayo ng Skyliner. Uy, may vlogger dito na may prod. Gusto ko yung ganito yung... nag-i-interview. Nag-i-interview. Oh, ang cute ng in-interview. The one, yeah, you were just talking to. Yeah. Cute, no? Cute yung in-interview. Ayan, perfect. Parang nakita ko na siya, guys. Nasa gitna siya ng Arrival Hall A and B. Ito na nga siya. Ayan. Wi-Fi rental, SIM card. Makikita nyo naman sa picture. Ayan. Meron dito sa picture. Ayan sa gilid. Diba? Tapos ayan na yan, no? Eh, ang galing naman natin. Ayan. Nakuha na natin, guys, yung pocket Wi-Fi. So, this device is unlimited Wi-Fi daw. Good for 4 ito. Mas maganda sana kung may ka-share kayo. Ako, since mag-isa lang ako, pero laban na. Kasi nga kailangan ko to kasi may ipopost ako for a brand. Mas mahal siya ng konti kaysa sa eSIM. Ang eSIM yata mga 150 pesos per night. Ito mga 190 pesos per night. But it's okay. Kasi may cute ako nakita, sorry. It's okay kasi nga kailangan ko. And then, bear in mind na hanggang 9 PM lang sila dito.
So kung depende sa ano nyo, depende sa time ng arrival nyo, kung feeling nyo malilate kayo, hindi kayo abot ng 9 PM, then you can check other options sa Klook. Ito lang yung pinili ko kasi pwedeng i-return dito. Ayun, may return box dito sa likod ko. So, pwede ko lang siya i-return. Pagkabalik ko dito, pwede ko lang siya i-drop. May mga nakita kasi akong ibang wifi na kailangan mo siyang ipadala sa post office, parang ganun. So, ito kasi feeling ko mas easy kasi I can just return it dito. And then, again, kung magbubook kayo ng mga SIM card, wifi sa Klook, you can use my code Marvin sa Mako Klook para hindi na kayo pipila. Charing, pipila pa rin kayo guys. Joke lang. Kahit gamitin nyo or hindi, pipila pa rin kayo. Pero sana gamitin nyo naman guys. Okay guys. And then, may wifi na tayo. Ay, i-connect ko kaya muna, no? I-connect ko kaya muna. Ito lang naman yung parang may time bound, no? Kasi hanggang 9 lang sila. But the rest, ay yung train pala hanggang 11 lang yata, 11:30. Pero alas 8 pa lang naman. Magko-connect muna ako sa wifi. Baka hindi pala gumagana, no? So I think meron namang instruction dito on how to connect. So, i-connect ko lang, ha? Okay guys, so ito, may binigay silang papel. Ang name pala ng wifi is Ninja Wifi. Parang Ninja Turtle. Pero ito, Ninja Wifi. Okay? Hinahanap ko lang yung password. Walang magawa. Wifi, meron siyang ito yung wifi. At ang nice kasi meron ng power bank. O, diba? Kasi nabasa ko 9 hours daw ito maglalast. Pero kung, for example, natapos na yung 9 hours, meron kang kasamang power bank and merong charger. Amazing. Gusto ko yung element ng power bank. So, yeah, unlimited and good for 4. Sulit nito kung 4 kayo, no? Kasi 190 pesos per day lang. So, kung 4 kayo, magkano lang yun mo? Wala pang 50, no? 50 pesos each. But yeah, since mag-isa lang ako, okay lang din naman. Di naman like sobrang bigat. And then again, meron kasing promo code. Game na. Ayun, puro siya global wifi niya. So, lahat ito naka-ganito. Hindi ko na lang babanggitin yung password. Baka kumonek kayo dyan sa mga bahay niyo eh. Kaya ba yan? Kaya ba yun? Ah. From Japan to the Philippines, kaya bang mag-connect? Try nyo nga guys, ito yung password. 737-35787. Charot. Ay, nakakonect ako. Ang bilis. Nakakatuwa. Hindi tayo masyado nai-stress sa Japan na to. Okay? Kasi itong wifi, nandiyan lang talaga siya. Nasa bungad lang siya ng pag-arrive nyo. Kitang-kita nyo na agad siya. So, ilalagay ko na ito sa aking backpack. And then, meron na tayong wifi. So, pwede na tayong pumunta sa city. Ay, char. Papa tayong pera. Mag-withdraw lang ako. Nakuha na natin yung bucket wifi. And then, ang next natin na gagawin ay punta tayo sa train, no? I-redeem natin yung Skyliner train. Nag-book na rin ako sa Klook, guys, ng mga Skyliner train. Lalagay ko na lang dito yung mga binubook ko. Or ilalagay ko na lang sa description box para madali nyo siyang mahanap din if ever gagamitin nyo. And then, nasa na nga ba yung train station? Oh my gosh, wait lang. Gulatin mo yung mga walang believe sa'yo. Huwag kang maligaw, Marvin. Alam ko na to kasi nagpunta na ako dito. Ang train station is nasa baba, di ba? Kala nyo maliligaw ako. Hindi ako maliligaw sa trip na to dahil pangatlong Tokyo ko na to. So, I'm like, ayoko baka maligaw pala ako. Ikakat ko na lang pag naligaw ako. Sorry. Ayun guys, so di ba ito yung arrival hall, yung mga wifi. Tapos dito merong escalator dyan pababa. Andyan yung papuntang train station. Sorry, hindi ako naligaw. Yan, may makikita naman kayo dyan, train. Hello. Thank you. Ay, kayo pala ulit to. Ay guys, nag-wifi kayo or pocket wifi din? Ayun guys, nakasabay ko na naman sila. Ayan. Sinusundan ko talaga kayo kanina pa. Guys, yung susunod natin yung gagawin, mag-withdraw tayo. Mag-stay kasi ako dito ng mga 10 days. Tapos yung budget ko, tataasan natin kasi lang dito sila 100,000. Yan. Last time dito ako nag-withdraw. I think dito na lang din ulit ako mag-withdraw. Ayan, dito
dito sa pagbaba nyo, ito na yung train. Hala, kaso cute. Parang cute ito. Mamaya na nga tayo mag-withdraw. Puntahan muna natin to kasi parang cute to. I'll stay here for 10 days, 11 days. Sabihin natin, 10 nights. Sabihin na lang natin 10 days kasi gabi na naman ngayon, no? So, 10 days. Yeah, siguro mga 20,000 pesos, no? I think 20,000 pesos is enough. Ito try ko nga na 1,000 pesos per day lang. Kasi hindi naman din ako like super kakain. Kasi nga sabi ko magda-diet. Magda-diet ako ng a little bit. So, baka 1,000 pesos per day for food, for transportation. May laman pa yung easy card. Hindi pala, yung iCoca card ko. May laman pa yung iCoca card ko from last trip. Hindi ko pa siya nauubos. And then actually, meron pa akong 3,000 yen sa last trip natin noong April kasama yung mga content creators, no? So, hindi ko naubos yung pera ko nun. So, I think 20,000 pesos or mga 50,000 yen. Yun muna yung withdraw natin. 50,000 yen. Sige, withdraw tayo. Insert your card. Insert your card. Saan kayo insert dito? Wala, ang tari, may telepono yung ATM nila. B, hindi mo kaya. May telepono yung ATM. Nasaan yung card dito na? Insert ko lang yung ating card. So, I'm using my BPI debit card naman this time. English. I love the sound. Very relaxing. Ala, ang tagal. May kaba akong nararamdaman. Withdrawal. Please check details below. If you agree, please confirm. International transaction fee. You may be charged an international transactions fee by the card issuing company. Okay, 1,000 JPY lang daw ang multiple of 1,000 lang yung pwedeng i-withdraw. Okay. I'm using my savings. Ano yun? Bakit may tumatawag? Siguro kapag nahirapan ka, no? Merong mag-a-assist sa'yo. Ang galing. So, yan. Insert daw ng PIN. Wait lang. Oh, please select the amount of withdrawal. Limit is 100,000 yen. 50,000 yen yung i-withdraw natin. Ano to? Bakit ganun? 1,000. Sige, ito na nga tayo. 50,000 yen. If the entered amount is correct, please confirm key. Okay, 50,000 naman yan. Oh. Confirm. Ano daw? Please choose the currency to be charged to your account. Make sure you understand the cost of currency conversion. May mga nag-comment before no na hindi ko daw pipiliin ito, no? Tama ba guys? Or mali ako? Wag daw yung mag-convert. So, ito converted amount 21, di ba? Pero dapat mga 19.5 lang to eh. Malulugi tayo dito. Dito tayo sa 50,000 yen lang, ha? Kasi may mga comment na dapat ganun daw eh. Tama guys, tama yung mga nag-comment, no? Kapag mali ako, baka mali ako, or tama na ako this time. Kapag mali ako, i-edit na lang natin yung i-edit na lang natin yung vlog para tumama. Hala, ba't ako dinecline? Dinecline ako? Baka wala akong pera. Wait na. Look. Wait lang guys. Wait lang. Nai-stress ako ng very light. Dapat sabi ko ano tayo, 'di ba? Gulate may mga walang bilib sa iyo. Hindi ka mai-stress today. Pero nai-stress ako, na-decline ako. Wait lang. Tapos may nagwi-withdraw na doon na katabi ko, nahihiya ako. Wait lang. Ba't ako na-decline? Number of notes 10,000. Entered amount. May nakasulat dito, no? Entered amount exceeds limit. So, is this the case na yung limit ni BPI 10K lang, tapos nag-withdraw ako ng 50K, which is 20,000? Is that the reason? Ayan, no? Entered amount exceeds limit. So, sige. Ay, kapag mag-withdraw kasi ako ng dalawang beses din ako matcha-charge, which is not good. Wait. Siguro
mag-credit card na lang ako. Okay, mag-withdraw ako ng kung ano lang yung limit dito. And then, yung mga next kong purchases, I'm just gonna use my credit card. Kasi parang feeling ko mas okay pa yun kaysa magdalawang withdraw ako. Ang laki kasi ng charge per withdrawal eh. Sige, magaganon na lang ako. Mag-withdraw lang ako kung magkano yung gusto niyang ibigay sa akin. Like 10,000. And then, siguro, magki-credit card na lang tayo. Let's see. Let's try again for the second time. Hindi ko na i-video no kasi uulitin ko lang naman. Update ko na lang kayo kung may lumabas. Pag hindi lumabas, better luck next time. Galingan mo para lumabas. Galingan mo para lumabas. Charot. So ayun guys, naka-withdraw na ako finally. So ayun nga no, hindi ayaw niya lumabas kapag 50,000 siguro nga dahil sa limit ng BPI. Pero try ako ng 30,000. 30,000 guys, tatlong money lang tatlong bill lang. So 30,000, mga around 11,500 or mga 12,000 pesos yun no. Pero lagpas pa rin yun ng 10,000 no. I don't know why, pero hindi siya pumayag ng 50,000. Pero pumayag siya ng 30,000. And then pinindot ko yung no conversion. Kasi yun yung sinasabi nyo ha. Pag ito mali talaga. So ayan, may pera na tayo. Ang laki. Buti na lang. Buti na lang meron pa akong 3,000 yen dito na mas maliliit. Tatlong 1,000 na sobra ko dati sa dati kong travel. So yun muna siguro yung gagastusin natin. And then, tara. After nito, withdrawal, ipapa-exchange na natin yung ating Skyliner ticket. So meron lang din akong QR code na i-screenshot ko na lang sa booking ko sa Klook, and then yeah, ipapa-exchange natin sa train ticket going to the city. Let's go! So yun guys, dito na, ayan, may Skyliner. Pipila tayo dun sa Skyliner. I-redeem natin yung train ticket na nabook natin sa Klook. So yun guys, dito may pila dyan ng Skyliner ticket. Hindi daw pala dyan, dito lang sa katabi lang. Ayun yung katabi niya. Meron daw office dyan. Dyan daw i-redeem yung QR code. Pero sa pagkakaalala ko, dito ako pumila last time, no? Japan Last Vlog Rewind. Hindi ko na maalala. Pero ang pagkakaalala ko, dito ako pumila. Hindi pala guys. Dito lang naman sa katabi lang. Ayan. Skyliner and Keisei Information Center. Dito daw ang dito yung entrance. Ayan. Enter Skyliner tickets. This is 93. So 983 car number, seat number, going straight to line number. Thank you so much. My laptop. Galing mag-English ni ate. No? Ang galing niya mag-English. Saka ang galing ng accent yan. Line number, seat number. Ganun. Ang galing niya. Sir. Tapos dito pala yung Skyliner train guys. Parang every 20 or every 30 minutes. No? Kasi ang pinili ko is 903. Tapos ang susunod pa is 933. No? Parang ganun. Kaya dito sa Tokyo guys, maraming hindi umaabot sa flight. Marami akong friends na laging hindi umaabot sa flight pa uwi ng Pilipinas because of the Skyliner. Kasi itong Skyliner, this is a game changer. So, i-plan nyo na kapag magto-Tokyo kayo, dapat itong Skyliner kasi parang every 30 minutes siya. So, may mga friends kasi ako na, for example, 2 hours or 3 hours before the flight na lang sila nag-travel. Tapos, na-cut off pa sila sa Skyliner. So, hindi sila umabot sa kanilang flight. Ang masaklap kasi, bibili kayo ng bagong flight at mas mahal. Parang 3 na sa mga friends ko ang nagkwento sa akin na na-late sila sa flight sa Tokyo because of Skyliner. So, this is very important now. So, 9:03 pa yung ating trip. It's ano pa lang, 8:30. So, may 30 minutes pa tayo. Meron ditong linya. Hindi ko lang nagigets kung para saan sila bumabangon. Para saan sila lumilinya. Ito, oh. Merong linya dyan. Top up. Ayun, no, top up. Kapag meron ka na yatang, I don't know. So we're gonna
My gosh, na kinakabahan ako. Baka hindi na naman gumana. Ay! Love it! Nakaka-proud. Wala tayo masyadong mga epic fail moments ngayon, no? It's giving improvements. So, ayan guys, dito naman sa train, makikita nyo naman dyan, Skyliner, yung date, time, the car number, ayan, and then yung seat number. Diba yung mga train, di ba mahaba yung train, meron siyang mga different cars, car number 1, 2, 3, ganyan. So, sa car number 3 tayo, and then seat number 13D. So, yun guys, we're just waiting for the train na, no, meron akong maling nagawa, hindi naman mali, pero kasi 45 minutes ang train ride na to. Dapat bumili muna ako ng food. Kasi medyo matagal itong biyahe na to. Tapos wala tayong kakainin. Pwede kasing kumain dito sa parang Skyliner train nila. Merong 7-Eleven dun sa labas. Wala na kasing mabibilhan kapag nakapasok ka na dito sa... Ay! Meron pa pala yun yung mga ano doon. Vending machine. Yung mga vending machine doon. Kasi wala akong coins. Pwede ka... Ay! iCoca card! Meron akong iCoca card. I think pwedeng ipambayad yung iCoca card. So, bibili na lang muna tayo ng drinks doon. Wait lang. Ay, akala ko para mapi-perfect na yung natin trip. Parang may mali akong nagawa. Ganito yung nangyari. Explain ko sa inyo. So, bumili na ako in advance ng Skyliner na ticket papuntang Ueno or Nippori. Ueno or Nippori ang babaan niya. Kasi last kong Tokyo, ganun yung ginawa ko. Tapos ngayon, I just realized, meron palang Asakusa na train dito mismo sa airport. Yung hotel ko ngayon, nasa Asakusa. So, dapat ba hindi ako nag-Skyliner train? Meron palang option na hindi Skyliner. If yung hotel nyo hindi sa Shibuya, hindi sa Shinjuku, mga ganun, pwede palang Asakusa line. May nabasa ko guys, Asakusa line, kakarating niya lang. Pero again, nakabili na tayo ng Skyliner. Gamitin na lang natin kung ano yung nabili natin, no? So, mangyayari, from airport, pupunta ako sa Ueno. Tapos Ueno, mag-MRT ako pupuntang Asakusa kasi isang station away lang yon. Pero apparently, meron palang diretso na sa Asakusa. Hindi na ako dadaan ng Ueno. Meron na palang diretso Asakusa dito sa airport. Ngayon ko lang nalaman. Para na lang sa mga magbabiyahe sa susunod, di ba? Ang pagkakamali ko ay magbe-benefit kayo. Para sa mga susunod na magpupunta sa Tokyo and then ang hotel nyo is Asakusa, meron palang direct na MRT. Hindi siya Skyliner or hindi siya parang yung bullet train. Bullet train ba yung Skyliner? Basta yung mabilis na train. Pero merong normal train, tapos diretso Asakusa. Para sa inyo, it's okay. It's okay. Baka silver lining. Yun, nagkamali ako para masabi ko sa inyo yun. Okay. Para matutunan niya. So, we will wait for our Skyliner train. Pero mas mabilis yung Skyliner train. Malay mo naman, mauna pa rin tayo sa normal train. Charot. Ang init na dito sa Japan, guys. Kanina nag-jacket-jacket pa ako. Pero hindi carry. Mainit. Nabili tayo. Ang laman pa nito is 911 yen. Magkano yun? Like 500? Ay, hindi. Wala nang 500. Basta mga ganun. May 900 pa siya. And then, bumili tayo nito. Amazing! Tapos, syempre, as a Filipino, in-anticipate ko na talaga na magugutom ako eh. So, meron akong dalang Skyflakes. Gumastos ng 10,000 pesos sa flight, 20,000 pesos sa hotel, para makakain ng Skyflakes sa Japan. At least, iba yung feeling kumain ka ng Skyflakes sa Japan, di ba? Baka mas masarap, char! Try lang natin. Ganito sa Pilipinas, pero pag nahahanginan na kasi ng Japan hangin, ganun-ganun mo siya. Grabe? No, grabe. Same lang. Same lang yung lasa, guys. Alam, mamaya ako nakakain sa train kasi baka yung mga katabi ko mayroong pagkain, tapos ako wala.
So mamaya na natin kainin to. This is our train food. Welcome to Japan! Meron naman dito mga, ayun makikita nyo, car number 3, no? So pila na lang kayo kung saan banda yung car nyo. And then may mga car number 4, 5, and so on. Ayan. Guys, recommendation ko kapag magpupunta kayo sa Tokyo, magstay kayo sa hotel na malapit sa JR Yamanote Line. Parang ang JR Yamanote Line, isang bilog line. Lalagay ko dito. Yan, isa siyang bilog na line. Tapos, nandyan yung mga Shinjuku, Shibuya, Ueno, ano pa ba, mga may Tokyo Station ba doon? Wala yata, main na stations. I suggest, magstay kayo malapit doon kasi para madali nyo ma-access yung mga tourist spots. Kasi di ba usually pupunta kayo sa Ueno, usually pupunta kayo sa Shibuya, sa Shinjuku, no? So, easier if nandun kayo sa bilog na yon, nandun kayo sa JR Yamanote Line. Ako nasa Asakusa line ako. Wala siya sa JR Yamanote Line. Pero, nagstay ako dito kasi malapit lang siya sa Ueno. Diba? Asakusa, tapos malapit sa Ueno. Pag nakapunta na ako sa Ueno, kaya ko na mag-JR Yamanote Line. Isa yun sa kinonsider ko. And then, next is gusto ko malapit sa airport. Kasi yung flight ko, alam ko na ganito gabi. Alas 9 na nga eh. Alam ko gabi ako dadating sa Japan. So, mas gusto ko yung hotel ko sa first 2 days is malapit sa airport. So, nag-iisip ako mag-Ueno ba ako or mag-Asakusa. Tapos, ang nakita ko kasi na mura is Asakusa. So, sabi ko, okay, mag-Asakusa muna ako sa first 2 days. Kasi last time, di ba Shinjuku yung ano ko, sobrang nalulos talaga ako kasi parang after dito, pumunta sa Ueno, tapos JR Yamanote Line, ganun. Eh, first time ko yun, di ba? So, hindi ko alam. So, sabi ko, okay ngayon, mas maganda Ueno. So, kung gusto nyo malapit sa airport, Ueno or Asakusa, okay din naman na hotel, no? Pero kung may time pa kayo mag-transfer, or kahit hindi na kayo mag-transfer, sa totoo lang. Sa totoo lang, kahit hindi na kayo mag-transfer kapag nasa Ueno or Asakusa kayo. Kasi malapit lang naman yung JR Yamanote Line sa Ueno and Asakusa. Pero ako magte-transfer lang ako kasi mas gusto ko kasi yung vibe sa Shinjuku, yung parang lively, youthful, ganun yung mga type ko. So, nilipat ako sa Shinjuku. So, first 2 nights, dito muna ako sa Asakusa. So, since Asakusa ang first 2 nights natin, yung mga itinerary ko, Asakusa, Ueno, ganun. Tapos nilipat ako sa Shinjuku, and then yung mga itinerary ko ng mga Shinjuku, Shibuya, ganyan. Tapos, kumbaga 10 days tayo dito. Yung 5 days, meron akong fixed na itinerary. Tapos yung 5 days ko, free day na ako. Like, mag-isip ako ng mga unusual na pwedeng puntahan, yung mga bago nating madidiscover dito sa Tokyo na hindi pa natin napupuntahan last time. So, ganun yung ginawa ko itinerary. 5 days na may fixed ako na itinerary and then 5 days na medyo maluwag na parang hindi naman ako naghahabol para mas ma-enjoy natin. Okay? So, ganun yung mangyayari sa atin. So, mag-start ako Asakusa, dilipat tayo ng Shinjuku, and then pa-uwi, dilipat ulit ako ng hotel naman. Hindi na siya hostel, Asakusa naman, mag-hotel tayo. Kasi nga, malapit siya sa airport. Yun yung reason ko. Gusto ko yung pagdating, tsaka pag-uwi, nandito ako sa may Ueno, Asakusa, para malapit sa airport. Pero yung kalagitnaan ng trip natin, gusto ko nandun ako sa may Shinjuku para, maraming bagets. Chari. So yun guys, nakarating tayo sa Ueno. Ayan. Ayun. So, di ba from the airport guys, nag-skyliner tayo to Ueno. And then dito sa Ueno, pwede na kayong lumipat sa ayan. JR Yamanote Line, yung green, Ginza Line, and yung iba hindi ako sure. So, 2 beses lang nag-stop yung Skyliner train. Pinakauna sa Nippori, and then second sa Ueno. Ueno yung last stop. Tapos dito nga makakalipat na kayo sa JR Yamanote Line, Ginza Line, tsaka sa ibang lines. Hindi ako familiar sa ibang lines. So, kapag yung hotel nyo is nasa Shinjuku, Shibuya, Tokyo Station, mga ganon, JR Yamanote Line kayo. Pero ako, since Asakusa ako, nilipat ako sa Ginza Line, Orange Line. We can just use our... Wait lang guys. Hala, wait lang, gilid tayo. Kinakabahan ako. Parang nawala ko yung papel. Hala. Yung train ticket, dyan nga muna kayo guys. Ay, hindi pala bakal yun. Hala, wait lang. Baka pinasok ko sa bag ko.
Wag daw tayo masyadong, sabi ni ate kanina, wag daw ako masyadong natataranta pag nagta-travel kasi yung ibang mga nanonood, natataranta rin, nai-stress din. So, sige, ano lang tayo, compose pa rin, nawawala yung ticket natin. Pero dapat yung emotion natin, hindi tayo taranta, no? Parang nawawala yung ticket natin. I-check natin yung ticket kung nandito siya sa aking bag. Ito yung aking bag. Dapat ganun lang ha, composed pa din. Kasi kahit hindi tayo makakalabas kapag wala yung papel. Receipt. Ito yung receipt ng withdrawal. Bisang ko nilagay. Pwede bang mataranta na ako? Natataranta na kasi ako eh. B? Natataranta na ako. B, saan ko nilagay? Iniwan ko ba doon? Wala. Wait lang guys, mamaya babalikan ko kayo. Hanapin ko lang kasi baka I'm gonna cry na kasi. Wala, nawawala talaga yung papel. Guys, sabi ko perfect na yung travel natin. Hindi ako naligaw, nawala naman yung ticket. Hindi ako naligaw. Nawawala naman yung ticket natin, guys. Sinong kumuha kasi? Saan ko ba nilagay yung ticket? Hindi ko ba kinuha kanina? Di ba pinasok natin siya? Video rewinder. Pinasok natin. Hala, hindi ko yata kinuha. Ay, hindi kinuha ko. Kasi in-explain ko pa sa inyo. Sabi ko na ito yung seat number natin. Ganyan-ganyan, di ba? Nandito yung kanina eh. Huwag kayo ma-stress kasi ako nga composed pa rin ako ha. Ako yung nawawalan ng ticket, hindi kayo. Guys, na-stress na talaga ako. Nasa ba yung ticket na yan? Pag ako hindi nakalabas dito, uwi ako ng Pilipinas. B, nasaan B? Stress ako. I'm gonna cry na talaga. Guys, ito siya. I'm gonna cry na talaga. Pinahirapan nyo talaga ako. Ayan guys, nakuha na natin yung ticket. So wag na tayo ma-stress, okay? Kasi there's a rainbow always after the stress. Ay, na-stress ako ng very light ha. Pero ibalik na natin yung mga kagamitan natin. And let's vault in. Saan na? Ito. Ay. Okay. We're back. I'm happy again. Like, my mood swings a lot. When traveling, my mood swings from happy to sad to stressed to everything. All the emotions, you can feel it. Because I feel it. So, you should feel it too. So that it's a tie. The insert. Mahilig tayo dyan. Charing. Ay, nawala na siya. Walang remembrance. Ayan, JR Yamanote. Ayan, sa mga taga Shinjuku. Mga taga Shinjuku. Ah, ayun. Meron ditong signage. Pag JR Yamanote line, gaganon daw kayo. Parang kikembot. Charing. Ah, ayun. Doon kayo, JR Yamanote line. But ako, since Asakusa ako, dito ako sa Ginza. Dito kami mga taga Ginza line. Ay, dito sa baba. Hala, umuulan, B. Umuulan, oh. Hindi kita sa vlog pero umuulan, guys. Ang lakas ng ulan, shucks. Naloka ako sa part na to. Hala. Nakakaloka, umuulan, guys. Ay, ito, merong... Ayan, guys, ito yung Ginza. Hindi ko alam yung H, tsaka E. Hindi ko sila masyadong ginagamit na line. Ginza lang ako, tsaka JR Yamanote. Yan, meron naman dito mga bilihan ng ticket. But since meron pa akong iCoca card,
Yun naman ang gagamitin ko. iCoca card. Ayun, for Asako sa dito. Tamaraw. Dito ba tama? I think so. For Tawaramachi, Asakusa. Ayan, dyan tayo pupunta. Ay, lagot. Yeah. Kaya very helpful ng merong iCoca, Suica card. Kasi hindi ko na siya, kahit may laman pa, hindi ko na siya inaano kasi alam ko naman na babalik ako ng Japan. Alam mo yun? Para hindi ka na hassle, pagbalik mo ng Japan, meron ka ng train card. Tina tayo sa Ginza Line. Antayin lang natin yung next train. Papuntang Asakusa. 足元にご注意ください。 Yeah guys, so we're here at Asakusa Station. Elevator na ako. In fairness, hindi pa ako naligaw. Taga Tokyo na ako. Hindi pa ako naligaw kasi nga nagpunta na ako dito dati. So somehow, may idea na ako kung saan ako sasakay, di ba? Wala naman masyadong ligaw. Pero kapag first time mo dito, feeling ko may ligaw moments talaga pag first time mo eh. Yung mga iba ba hindi kayo naliligaw? Perfect. Mga perfect, hindi naliligaw. Koronahan. Ayan guys, nakita pa akong Pilipino kasama dito sa elevator. Bakasyon kayo dito din? Oo, mag-climb kami ng Mount Fuji. Ay, magka-climb? Interesting. Paano yung climb? DIY? May group kami. Parang Pinoy din. Ay, hindi pa. Parang hindi pa tayo umakyat. Later na lang sila. Okay. Paano yung DIY? Sinearch nyo lang kung paano? Hindi, yung sa nila kasi kaming group. Nagtaga-Japan? Hindi. Seryoso? Climb? Parang interesting nun. Parang gusto ko gawin yun next time. Ayan guys. Sa line. Dito rin yung hotel mo sa Asakusa? Or hindi pa? Ang hotel mo sa Asakusa din? Ay, sa exit number 2 daw ako eh, nung sinearch ko sa Google. Which is, ayun, exit number 2. Ay, hindi. Pabalik pala ng train to, guys. Mag-exit na nga lang tayo, tapos doon na tayo mag-isip sa pag nasa exit na. Anong name mo? Vic. Vic. Marvin Samako. Samako. Nice to meet you, Vic. See you around. Papanoorin ko yung ano mo? Sige, papanoorin ko kasi magka-climb daw sila ng Mount Fuji, guys. Parang parang Ba, YouTube? YouTube. Instagram, pwede rin. Sa YouTube ko ina-upload tong video. Ayan, go. Madami na follower. Solo travel ka, tapos may mga kakilala ka lang na magka-climb kayo? Hindi, may group ako by this time. Okay. Sige, kaso malakas yung ulan. Nakita ko kanina. Sige, see you around, okay? Bye, nice to meet you. Baka same tayo ng hotel. Ate, baka same pala kami ng hotel na nagbabay pa ako. Anong name ang hotel mo? Baka same hotel tayo. My Cube. Iba sa akin. Pero guys, na-realize ko, magandang base din pala yung Asakusa, no? Kasi una, malapit siya sa airport. Second, malapit siya sa Ueno. Third, merong direct line papuntang Shibuya, no? Ginza Line. Ito, exit number 2. Exit number 2 ako. Ikaw din? Kaso walang elevator. Guys, walang elevator. Dito akitin namin. Pero baka mayroon naman. Hindi eh. Yun din yung pinanggalingan natin, no? Naku, walang elevator.
Hindi ko alam kung elevator yun eh. Guys, ang lakas ng ulan. Paano? Pero yan, nakakita kami ng elevator dito. Hindi pa? Pero ang ganda dito kasi may ano, oh, may bubong. Tapos may family mart na. Tapos meron pang, oh my God, sino kaya yung cutie na yan? Ay! Hi! Ang lakas ng ulan. Paano kaya tayo makakapunta sa hotel? 5 minutes walk. Mag-taxi na siguro tayo. No, kahit ngayon lang. Kasi, parang, hindi lang masyadong kita dito guys. Pero sobrang lakas ng ulan. O, tignan mo, nakapayong yung mga tao. I think para lang makapunta na tayo sa hostel, magta-taxi na tayo. Ay, kaso walang Grab dito, no? Dang. Uber lang dito. Wala akong Uber, guys. What if maghanap tayo ng ano, ka-share sa payong? Maki-share na lang tayo sa mga mababait. Ganyan dapat mag-travel, guys. Dapat prepared na yung payong. Wala akong payong. Ayan yun. Bye-bye. See you. Enjoy Mount Fuji. Ayan, diba guys? Lagi kong sinasabi sa inyo na kapag ganitong weather, magdadala ng payong. Pero ako yung walang payong. So guys, sinecheck ko yung hotel ko. 4-minute walk lang siya. Ayun, actually malapit lang naman, oh. Can you see it? 4 minutes lang siya na walk. The problem is, wala akong payong. Okay guys, hindi talaga tumitila yung ulan. Ay, medyo tumitilan na. Ang gagawin ko na lang, bibili na lang ako ng umbrella dito. May family mart dito eh. So, let's hope na meron siyang umbrella kasi feeling ko magiging maulan din itong trip ko. So, mas okay na bumili ako ng payong para magagamit ko siya in the next few days. Kaya sa mag-taxi ako, tapos the next time, kailangan ko rin naman ng payong. So, bili na lang tayo ng, ka, kumikidlat, my God. Kita nyo yun? Okay, wait lang guys. Medyo palobat na yung camera ko, pero bibili lang ako ng payong. And then, update ko na lang kayo later pag nakarating na ako sa hotel na maglalakad lang ako, medyo kumikidlat at medyo maulan talaga. So, later na lang ulit ha. Yung dito. Bili na lang tayo. Ano kaya dito? Hmm. 你得帮忙看一下这个。好，走。 Gano'n kayong price nito? Yun pala guys. Okay, since 65 cm, 775. Mahal. Ang mahal guys, pero mas mahal kung magta-taxi ako. Sige, bibili na ako ng payong guys. Saka since maulan na, parang hindi na rin ako makakalabas mamaya, bibili na lang din ako ng dinner ko. Ayun, meron na naman dito sa Family Mart. So, bili na lang ako ng dinner, payong, and then baka bukas na tayo makakalabas. Masyadong malakas yung ulan guys. Namiss ko yung Japan Family Mart.